Marami rin pumuna, 'di ba? Pero ngayon tingnan niyo, 'di ba, nagbubunga-bunga na unti-unti yung pinaghirapan ni Senator Amy. Actually, Sige, andito si Maui. Patulan natin si Maui. yan, yan. Sabi ni Maui, oh, Maui, game ka? Hinamon pa. Game ka? Sure Game ka? ka? Sure ka? Okay, bululera daw ako, mahilig mangolekta ng pera. Tapos ng EDSA Friday group, sunod-sunod ang travel mo abroad. Ayun, oh. Eto, may nagpadala sa'yo 10K. Nasan na? Papaliwanag yan yung... Oo, ayan o. Baka naman kinabahan ka na doon kasi matatakutin kang putang ina mo ka. Kaya ka, nagiging double agent. Ayun. Kunwari, panggap-panggap, Duterte, Oo. Duterte, Oo. ganyan-ganyan. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na issue ng bayan, nating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Oy, today is May 6, araw ng Martes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. YouTube, ano ka ba naman YouTube? Okay. Syempre, shoutout muna natin lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV, si Ma'am Queen O, Sir Larry Milagros Chan, Lorna Tavera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Maus Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si J.U. Uy, Production. At maraming salamat po. Mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, lokal, Luzon, Visayas, Mindanao. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Salamat sa pakikinig. Isang like and share naman sa video natin at paki-subscribe na rin yung When Tito Talks at pati na rin Tito John para sa food vlog natin, Tito ng Ina Mo. Okay, pag-usapan natin si Senator Amy kasi yung ginawang effort ni Senator Amy nagbunga na paunti-unti. Okay? Alam naman natin na yan ang chairperson ng Committee on Foreign Relations kung saan inimbestigahan yung yung illegal na pag-aresto kay Tatay Digong noon March 11. So kinana ni Senator Amy kahit na alam niya pwedeng masagasaan yung kapatid niya at pati na rin yung mga bata ng mga kapatid niya. So yun umanda, nagkaroon ng unang hearing, pangalawang hearing, hindi umaten, pangatlong hearing umaten, pero may executive privilege na tinatawag, di ba? Intindihin, lupit. Nalaman natin na nagtuturo-turuan. Kasi ang dami question kay Senator Amy. Even Attorney Sal Panelo, Banat Bay, di ba? Maraming question kung bakit ginawa ni ni Senator Amy yung ginawa niyang pag-iimbestiga kesyo mahina na daw yung kampanya niya, ay hindi daw matunog yung pangalan niya, kailangan niyang kumapit sa Duterte. Tapos na-promote pa siya, na-endorse pa siya ni VP Inday Sara. Marami lumabas, alam niyo na yan, marami lumabas. Marami rin pumuna, 'di ba? Pero ngayon tingnan niyo, 'di ba? Nagbubunga-bunga na unti-unti yung pinaghirapan ni Senator Amy. Actually, nung una nagalit din ako dito
doon sa caucus ni Yorme Isko Moreno, ando doon siya sa speech ha. So sigaw kami ng sigaw doon, Duterte, Duterte. Sa Moriones siya sa Tondo. Yung unang-unang yung unang-unang March 28 ba 'yon? Yung unang first day ng campaign period sa lokal. Ando doon kami. So pero lately na-realize ko na okay. Maraming salamat Senator Amy dahil sa iyo nagbubunga yung mga hirap regardless kung ano man yung intensyon eh, 'di ba? Kasi marami nagsasabi na kasi ang baba na niyan eh. Lagapak na yung rating ni Senator Amy. Kaya kailangan niyang gawin 'yan para umangat siya regardless kung ano yung intensyon. Salamat Senator Amy dahil yung ginawa mo kahit na alam mong masasagasahan yung kapatid mo na pangulo ng presidente, na pangulo ng Pilipinas, ginawa mo pa rin at ngayon umaandar-andar na. Panoorin muna natin yung nakaraang araw to kung saan nag-file na siya ng kaso doon sa 5 ata. Batas, sa saligang batas, at marahil may criminal and administrative culpabilities ang ibang napakatataas na opisyal. Kaya kinakailangan tuluyang imbestigahan at patawan ng parusa kung kinakailangan itong mga opisyal na ito. Ma'am, to be specific, anong kaso at sino-sino po yung mga personalidad? Nandito, ibibigay ko na lang sa inyo. Yan yung sinampa niya yung kaso. Tapos umandar ka agad. Ito na kaagad yun. Ilang opisyal inutusan ng ombudsman na maghain ng counter affidavit ukol sa Duterte arrest. Kasama dyan si Boying, si Lacanilao, si Torres, si John Vic, pati na rin si Marbil. Salamat Senator Amy ha. At nakakatikim na rin. Na kahit pa paano. Pati na rin sa ombudsman sa mabilis ang pagkilos. Maraming salamat sa inyo. At sana, alam niyo, manatili ang hustisya at talagang mahuli at masagip kung sino man. Mahuli at bakulong kung sino talaga yung may kasalanan. Ito, naniniwala na ako dito kay John Vic kung nung sinabi niyang group efforts. Ito na yun, 5. Wala lang yung bossing nila. Wala lang yung bossing nila, pero group efforts yan. Di ba? Yan, si dalawang Remulla, si Lacanlinao, si Torres, si Marbil, yan. Okay? Sa wakas. Di ba? Okay. Yun na. Salamat, Senator Amy. Kasi actually, boboto ko to. Okay, boboto ko to. Noon pa lang, ang pinalitan ko si Camille Villar eh. Kasi, yung prime water kasi. Di ba? Marami nagre-reklamo sa prime water. Walang tubig. Prime lang, walang tubig. Okay? Kaya, ang iboboto ko, syempre, Duterte. Papasok na yan. Magla-live ako after ng boto ko sa May 12. Luluwas ako niyan sa Maynila kasi sa District 6 ako nakarehistro. Boboto ko yung Yorme's Choice, si Yorme, tapos boboto ko yung Duterte. Plus 2 ako, si Senator Amy, pati na rin it's either Green Cohonasan or Kirubin. Yan, yung binilin ni Tatay Digong. Yan ang boboto ko. Pero syempre yung Duterte, pasok yan. Okay. Salamat Senator Amy. Banat ba? Huwag na kayong magalit. Di ba? Pati si Sal Panelo. Di ba? Ito na, pag nagbunga to. Di ba? Halimbawa, makulong tong mga to. Di ba? Salamat lalo, Senator Amy. At least nakatulong. Di ba? Regardless naman si BP Inday Sara saka si Senator Amy, magkaibigan talaga. Anong sabi ni BP Inday? Magpalit na daw siya ng apelido. Pag pinalit niya yung apelido, Marcos, ang papalit niya, Romualdez, mas lalong masama. Di ba? Ang ipalit na lang niya yung sa asawa niya dati. Yan. So, yun na lang. Ako, naniniwala ako na ang kasalanan ng kapatid, kasalanan ng magulang, hindi kasalanan ng kanyang sibling o anak, di ba? May kanya-kanya tayo, lalo-lalo na malalaki na yung mga yan. May kanya-kanya tayong paniniwala. Alam ko naman na syempre sasabihin nyo, blood is thicker than water. Okay, totoo naman, blood is thicker than water. Kayo na nagsabi. Pero syempre yung political will, di ba? Silang magkakaibigan, sila naman nakakaalam yan eh. Di ba? Tayo nandito naman para mag-observe. Okay? Sunod na natin to. Maganda rin tong topic na to. Joey De Vere. Joey De Vere. Joey De Vere. Saan ko nakakakoy De Vere?
Hindi kasi apelido, Joey Di, basta Joey DeViv siya. Joey DeViv, okay? Nag-live. Pumasok si Maui. Spencer, yung ano din, yung vlogger din yun. Oh, yun, nagkuda-kudaan sila doon. Kaya, at mayroong binuking si Maui Spencer kay Joey, pero bumanat si Joey. Sinabi niya na, panoorin niyo na lang, okay? Panoorin niyo na lang yung banata nila. Tapos, nakasabay ko kasi minsan to si Maui. Alam ko siya yun Siya yung nakasabay ko sa Friday group no sa EDSA nung pumupunta pa ako ng EDSA. Hindi pa ako nagpa-podcast tulad nito. Nung pumupunta pa ako ng EDSA, kasama ko pa yung mga tropa ko, mga DDS vlogger din. Tapos naging effective kasi yung ganito sa akin yung podcast. Kaya hindi na ako pumunta. Pero huwag kayong mag-alala. Medyo nahihirapan lang kasi ako lumas-luwas Pero ang una kong ginawa, bumili ako kaso baka 1 month lang. Bumili ako nung StreamYard para sa mga live kung saan pwede ako maglagay ng mga pictures. So, bumili ako ng StreamYard tapos magla-live na tayo, a-attend tayo kung saan-saan. Kung ano saan merong event. Pupuntahan na natin yan para makapag-live ako sa inyo. Okay? Puntahan muna natin. Eto, asan na ba yan? Yung kay Joey live. Hindi natin ma-expect yung extreme kay Senator Ivy. Very substantial. Sige, andito si Maui. Patulan natin si Maui. Yan. Sabi ni Maui, Maui, game ka? Hinamon pa. Game ka? Sure Game ka? ka? Sure ka? Okay, bululera daw ako, mahilig mangolekta ng pera. Name a person na kinolektahan ko ng pera. Bilis, ita-transfer ko agad pabalik. You just tell me, you just give me control number. Okay, control number. Proof na nag-receive ako ng pera. Ita-transfer ko agad. Ikaw, Maui Spencer. Ayan. Wala kang pera sa Davao. Yun. Nagpapasagot ka lang ng plane ticket mo pag pupunta ka sa Davao. Tigas ng Poor mukha. ka. Okay? Poor ka. Poor. Sa Hong Kong, ni wala kang pantaksi. Poor ka. Si Pebbles mismo ang nagsasabi, poor ka. Pagkatapos ng EDSA Friday group, sunod-sunod ang travel mo abroad, dala mo pang mga pamilya mo, handun lahat sa live mo. Pag pinanood ng mga tao ang live mo, wala kang ginawa kundi manghingi ng pera. Erase na yan. Oo. O ngayon, sige Maui. Total nandito ka. Total nandito ka. At nagpapapansin ka ng bonggam-bongga. Can you explain? Bakit bigla-bigla? Kaya mo na ngayon? Wag kang sumagot ka, Maui. Sumagot ka. Wala na, nahimik Saan galing ang pera mo after EDSA Friday group? Puta, binangga si Joey. Si Abante nga, hindi inatrasan nito di ba? Hindi, ito si Joey, natutuwa ako dito kasi parang ako okay din siya kay Senator Amy. Bagamat marami man tumira. Naiintindihan ko. Don't get me wrong. Naiintindihan ko kasi si Senator Amy Marcos Apelido Marcos, never again, never forget. Yan, yung mga mahilig i-comment. But, lagi niyong tatandaan, if you want to test the credibility of Senator Amy Marcos, just look back to the moment na kung saan pinapapirma sila sa GAA. Hindi siya pumirma. Kasi anong sabi niya? Nakakatakot daw. Ganun pa. Nakakatakot ba yung sinabi niya? Nakakaano daw kasi nga, blanco. So, hindi siya pumirma. Wala pang nito Hindi pa na-arresto si Tatay Digong nito. Ano pa lang to? January, December to Kasi December na pirmahan yung GAA January, February pa lang yan. Wala pang Hindi pa hindi pa nanguhuli si Tatay Digong. Kasi March 11 si Tatay Digong So, hindi pa siya ganun yung issue. Hindi na siya pumirma doon sa GAA. So, credibility-wise, politically wise, hindi siya pumirma. Diba? Meaning, meron siyang credibilidad, 'di ba? Kasi kung gugustuhin lang niya pumirma, pwede naman 'di ba? Pero hindi siya pumirma kasi nakakatakot. Ayun yata yung term niya, nakakatakot kasi may mga blanco. Okay? So parehas kami ni Joey diyan, ni Madam Joey, okay? Ayan. Sagot! Wala ako sa'yo, Maui. Ano ang history mo nung nagraradyo ka? Si Trixie. Si sagot Atty. Maui. Trixie pala yun. Dinamay mo ko dun sa mga rant mo. Natin. Sagot Maui. Joey pa lang yan. Si Joey pa lang yan, hindi pa bumana si Atty. Trixie Dinamay niya dyan. si Nadian. Sige. Explain mo yung Sagot rant. Maui. Ako Hindi na makasagot.
Kaya mo Nawala. sagutin? Nawala. Bilis, i-debug mo. Sino ang may Yan. problema sa atin sa pera, Maui? Yan. Oh. Sino ang may problema sa pera? Yan. I-debunk mo na, Maui. Poor ka. Ako, nagde-demand ka sa akin, mag-liquidate ako ng pera. Immediately, I was able to do that. Ikaw, yung bank account, kung saan nagka-transfer ng pera ang mga tao para sa Yun. EDSA Friday group ninyo, para dun sa isang linggong rally sa EDSA, hanggang ngayon, di mo pa naliliquidate. Huwag kang mag-alala, since alam namin yung bank account, pagka nagkadimandahan, mapapalaano namin yan. We can ask for a court order to open the bank account. Correct. Para malaman natin kung magkano ang pumasok. So, buti ng dimandahan. Ano? Go, Maui! O, asan ka na, Maui? Asan ka na? Ba't ka nawala? Ano? Akala ko matapang. Nawala. Sagot. Bumanat lang, nawala na. Sagot. Diyos ko. Tangina from someone na walang pambayad ng taxi sa Hong Kong? Talaga? Nakakapag-Disneyland bigla kasama buong pamilya, Japan, Singapore, Thailand, UAE. Aray! All in December, January, February, March. Ano, naka-business class ka? Sagot yan ni Maui. 4 months? Diyos me! Kaya yan ni Maui. Kaya mo yan, Maui. Sagot. Magkano Yes. kaya pumasok Ba't doon? hindi kaya? Di ba? Laki nun, ha? Ang dami na Asan puntahan. Ba't hindi kaya? Buti na lang. Hindi ako ganyan. Ano ngayon, Maui? Hoy, hindi ako nangihingi sa inyo. Tikas lang. Pangkape lang tayo dito. Saka pangkape lang. Ngayon, expect natin etong na to? Pahiya etong, Maui Spencer na to, aka Julius Melanio. Meron na namang 100 post yan. At itatag ako at kung ano-ano ang sasabihin. Okay? Ikaw, Maui, poor ka. Nagkapera ka lang after nung nagrarally-rally ka sa EDSA. Wala kang pera prior to that. Grabe ka naman, madam. Sabi mo, ginamit lang ni Maui yung EDSA? Hindi naman ata mangga si Maui. Oo, Mangga. manggagamit ng mga OFW. Hirap nga ako dito. Naku, nagbabiyahe ako from Batangas. Ganyan-ganyan. Wala na nga akong pera, napapagod na nga ako. Di ba? Ganun yung mga drama mo? Ano yan? Oh. Kailangan pangpunta ko ng Davao. Sinindi na. Diyos me. Agree na mangga. Huli! Yes, tamang-tama. Daming tao nakikinig dito. Oh. Magkaalaman tayo. Sa page mo kasi wala namang tao dun eh. Ala, baka Kaya hindi bigla kita ka na. sinasagot dun. Oh. Ha? Sige, hilig mo man. You tell me, Maui. Bilis. Wala na. Mas maganda, mas maraming nag-live tao, na yan. mas maraming makarinig. Kung gaano ka, hindi mapagkakatiwalaan sa pera. Ako, I think that At pinupunas mo sa akin yung iyong pag-uugali na hindi mapagkakatiwalaan sa pera. Diyos me. may advice ako, Maui. Dito mo nasagutin sa live ni Madam para mapahiya sa Madam sa lahat. Correct! Oo! Na viewers na. Sa 1,644 na followers ko, Diba? di pahiya mo ko. Bilis! Maui, kaya mo yan. Ako na. Ayan, sabi ni Bingy Binji, Maui, yung 10K na pinadala ko sa iyo, sana pinadala ko na lang sa charity. Huli! Bilis ka, Maui! Huli! Chat. Maui, Ayun, eto, may nagpadala sa'yo 10K. Nasan na? Papaliwanag yan ni Maui. Ayan Maui, yung 10K na pinadala ko sa'yo, sana pinadala ko na lang sa charity. Huli! Meron ka po ba dito na nagpadala ng pera kay Maui? Huli! Dahil dun sa kanyang pagmamangga sa EDSA rally? Ngayon na po, magsalita na po kayo nang ma-flash na po nating lahat. Ibabalik yan ni Maui sa kanila. Ibabalik yan ni Maui sa kanila kasi Huli ka! Ano Huli ba, ka! left the group na? Left the group na, Maui. Nagkamali ng binangga. Baka naka-block na tayo lahat. Maui ako ang mo dito. Tingnan ko nga sa Facebook yan. Tingin ko din na-expect na nandyan ka. Confident. O bakit? Kung makaparinig ka sa akin, Correct. did you honestly think tatahimik ako? Oo. Baka ang pasensya ko.
But, Ano na? Ah, Ano na, Maui? 20K lang Nasaktan followers. ako kasi. Ayan. Nakakapagod ka, Maui. Hindi ka nakapuntang Menjola. Eto. Dapat samahan mo kami. Eto, sabi niya na-stuck siya sa HK, nakabalik na pala ng Pinas. Kasi yun yung drama Uli, niya na may nasa Hong ebidensya. Kong. hindi siya makaw- Yung cellphone daw niya, kung saan, nandun lahat ng mga banking kinembot niya, ganyan, nawala. Pero nakuha niya last day before umuwi from Hong Kong to Manila. Very good timing! O, di ba? Ganon. O, eto pa, isa pang story sa'yo, Maui. Yan. Isa pang storya sa'yo. Bakit hindi mo mabanatan si Martin Romualdez? So, Pinakamabigat mo ng banat ni Martin Romualdez. Tambanoslo. Yun ang pinakamabigat. At tapos ito pa, Maui. Biruin mo, 37 tayong noisy. Ikaw lang ang in-excuse ng Tricom. Hindi, dalawa sila. Sino yung isa? Abu Dhabi. Hindi binabanggit. Hindi siya an-excuse. Ay, oo nga pala. Hindi siya binabanggit at all. Wow, Pero si Pimentel at saka si Pimentel at saka si Dan Fernandez, in-excuse nila si Maui. Wow. Uy. Oo nga pala. Double Wow. agent. Ba't ka in-excuse ni Dan Special. Fernandez? Ang akala ko ba noisy 37 ka? Naman na tayo. Oo. Ano na? Bilis. Huli. Hindi na makapagsalita. 5,210. Nag-left the group na yan. Ay, Nag-left the group na yan. Padala ko lang sa'yo. Padala ko sa'yo yun. sorry. May resibo kami. Kaya may resibo kami. Girl, hindi lahat. Yan yung damage ko. Hindi lahat. Not everything is about Maui. Ayan. Nasaan na si Maui? Excuse si Maui kasi nasa abroad daw. Bakit nasa abroad din si Harlika? Oo. Nasa abroad din si Edwin Hamora. Si Tas nasa abroad din. Oo. Kinontent sila. Oo. Oh, kamusta? Oh, bakit ikaw lang ang Maui ang bukod tanging excuse? Ooh, bakit? Diba? Hinahanap ko nga siya kasi nag-post siya na nandun siya sa hearing, di ba? Oh. Pagkatapos, the audacity mo Oh, na sabihin, na nandun oo, ka. pagkatapos nung April 8, kasama mo pa yung kaibigan mo na si Channel 167, nagpapanggap ka na nandun ka sa hearing, na nag-attend ka sa Tricom hearing, na ang kumukuha ng picture ko ay si Channel 167. Oh. Tapos kayo yung dalawa, yung bida-bida, okay? Kayong dalawa yung bida-bida, kinukuhanan niyo ako ng picture, pagkatapos sasabihin mo, Maui, ang press release mo ay nandun ka sa likod ko. Ano na? Wala na. Hindi na sumasagot eh. Nag-left Bilis. left the earth. Oh, galit na galit ka sa akin, bakla. Sinabi ang budolera eh. Oh, Hindi na makamimik. panay kang parinig kang putang ina mo ka. Ooh. Oh, lahat ng dumi mo sa akin mo pinapahid, putang ina mo. Oh, Yeah, what she said. oh. Ano, ba't hindi ka makasagot ngayon? Papapansin ka na naman, pagkatapos like na naman ng mga nung mga troll account yung post mo. At ilalike mo yung sarili mong post. Diyos ko. Oh, so ngayon, lahat dito na naniniwala pa rin kay Maui Spencer, aka Julius Melanio, aka Maui Becker, aka kung ano-ano pang account na nabuhay na matay dahil ang dami-daming utang sa mga tao at dahil hindi siya maka-comply do sa mga demands sa kanya, nagpapalit na lang ng account. Canton, baka salba. Wala na, huli. Bilis. Huli na. Hindi na makamik. Top out na to si Maui. Wala na eh. Oh. Bakit hindi ka pinapansin? Oh. Hindi ibig sabihin, okay, Pinapalampas namin yan. pinapalampas. Nagpapansin. Ang ina mo. Oh, bilis. Nagpapansin eh. Tapos, ako pa daw yung bida-bida. Kaya ni Maui, hindi papahiya ni Maui yung mga followers niya. Oo. Di ba, Maui? Oo. Huwag kang papayag, mapapahiya yung mga followers mo na bumabalo. Yung mga followers na siya lang rin naman. Hindi, naniniwala ako. Oh, Maui, kaya na yan. Mapapahiya yung mga followers mo. Ako, follower ako ni Maui, tapos
pag ganyan na binabanat. Oo. Kasi di sasagot. Mapapahiya ako. Naniniwala ako na hindi yan gagawin ni Maui. Wala, ginawa na nga eh. Hindi Ano na nga na? makapagsalita. Napipi na eh. Nag-left na yan, nag-left. Siguro nag-comment lang tapos iniwan niya na hindi niya na Kaya huwag pinakinggan. niyong pinuputang ina niyo, ha? Ah. Tigil-tigilan niyo ako, ha? Kala niyo aatrasan ko kayo? Diyos ko. Madali lang naman i-explain. I-date ka lang. Oo, kaya yun ni Maui. Diyos ko, magtatago ka lang naman ng mga resibo. Problema dun. Buti na lang, wala akong Anong ganyan. problema sa liquidation? Wala akong issue na ganyan. Naman yan, na-receive mo yung pera. Saan mo ginamit? Oh, yes. Diba? Nilalangaw ang EDSA Fridays, dumadating ako sa inyo. Tapos, walang kasalanan. Suddenly, kasama ako sa pinarituan ninyo. Diba? Teka muna. Tapos nahingi pa ng tulong sa iyo, di ba? Ilang beses. O kamusta ang NBI mo? Tinindigan kita sa NBI mo. Ba, mabait si attorney. Mabait Ito si na attorney. nahiya sa akin. True. Ayun, sabi ni Jason, tangina mo Joey, ang hirap mong kaaway. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Alam nyo, hindi pa, I am hoping na hindi umubra yung mga explanations ko doon para matawag ka uli sa NBI. Kasi ikaw, sa lahat ng nakatambay doon sa rant ni VP Inday, doon sa sa mahaba niyang diskurso, ikaw ang pinakahinahanap ng NBI. Correct. Oo. Ikaw ang nagtanong. Kasi ikaw yung nagtanong. Ikaw ang nag-set off. Ayun. Baka naman kinabahan ka na doon kasi matatakutin kang putang ina mo ka. Kaya ka, nagiging double agent. Ayun. Kunwari, panggap-panggap, Duterte, ganyan-ganyan. Pero, nakikipag-cooperate na sa mga nanggugurgur kay Inday. Ayun. Oh. Posible, di ba? Kasi natakot ka doon sa NBI. Kasi nga, matatakotin ka, tanga ka. Oh. Double agent. Ano na? Oh, buti na. Wala kayo masusumbat sa akin, Please. ha? Yorme Isko sa Duterte, BP Inday Sara lang tayo. Duterte. Bilis, idemanda mo Kahit ako walang para pera. putang ina mo. Welcome to my grounds. Ang pera ang pinakamadaling patunayan. Oo. Kasi tatago mo lang yung resibo, tas compute. Akala mo okay lang yung ginagawa mo sa akin? Lagi mo akong pinopost? Akala mo okay lang? Tang ina mo. Inokolekta ko yan lahat. Dahil, Saan yung pambili ng tubig? Nasaan na yun? Nasaan yung pinambili dapat ng Oo. pagkain? question, Transport. bakit si Maui laging overseas pag may hearing? Well, Oh. sagutin mo, Maui. Sagutin mo, Maui. Unang-unang tanong, saan galing pera mo? Sa tulong ninyo. Naka-evade siya ng Oo. ilang hearing. Tangina sa Hong Kong, Ah, gigimik kami. ah. Tapos yung itsura niya talaga mukha siyang tindera sa Divisoria. siyang tindera sa pinahiram pa siya ng pantalon para magmukha siyang desente pag gumimik kami. Ang posh ng mga pinuntahan namin eh. Diyos ko, tigil-tigilan mo ako, Maui. Ganon ka ka-poor. Ganon ka ka-poor na pahihiramin ka pa ng pantalon para magmukha kang presentable. One tao. Kaya mo yan, Maui, nakaka-relate ako sa'yo. Kaya ng defenses niya. Kaya yan. It's very easy. Actually, huwag ka nang magtago. You can explain here para harap-harapan. Oo. Tsaka mga follower yan ni Madam. So, mapapahiya si Madam dun sa mga follower niya. All you have to do is show or indicate na ginamit mo nang nasa ayos yung mga pinadala sa iyo. Yun. Syempre ngayon, na nanawagan na si Joey, maglalabasan na lahat ng mga nag-donate. So, ang kailangan lang naman, i-liquidate mo yung donations na yun. Yun. Correct. At ako, meron akong standing offer. The first time you ask Ah. tungkol sa akin, meron pa akong standing offer. I liquidated and at the same time, meron akong offer na if you want to get it back. Kung Okay? pare Kahit ako na-realize mo na Speaking, parang ayoko na palang bigyan ng pera si Joey, ganyan-ganyan. Ita-transfer ko pa balik. Kaya tingnan ni Maui. Ako naniniwala ako kay Maui. Kaya niya din yan. Ita-transfer ko pa. Alam mo, Mami, kung bakit? Kasi hindi ako patay gutom kagaya mo. Oh my God. Kaya yan ni Maui kasi Oo. may pwede nga siyang i-dispose na pera kaya siya nag-a-abroad eh. Oo. Diba yung sabi ganun karami ang Teka, hindi pa sumasagot? Hindi, wala na siya. Wala eh. na. Oh. So,
nalungkot ako doon. Because this is an opportunity to clear her name. Sa harap ng mga followers ni Madam, mapapaya si Madam. Oo nga, Sa it's an totoo. opportunity to substantiate all her accusations. Para hindi masabing baseless accusations at hindi masabing libelous statements. Ayun. Lalo na ngayon, pag sinabi niya na hindi ko naman kayo pinapangalanan, edi sabihin niya na hindi kami yon. Kasi otherwise, it will be libelous. Pinatutunayan lang niya na mayroon siyang paratang and she refuses to clear people who have no fault or wrongdoing. So, Yun lang. yun lang naman, she can substantiate her claim. Correct. Simpleng bagay. I mean, kung ganun ka kung ganun ka ka-concern sa transparency and accountability, di ba? Diyos me, kung ganun ka concern sa transparency and about liquidate. Good. Asan na lahat ng tinagap niyong pera nung EDSA Friday? Asan na? Di ba? No, you know the problem? It isn't even about the money. It's the damage that you're doing to the cause. Correct. Isipin mo, pagka you And that's have to clear yourself in this one. Because a lot of people nawalan ng gana sa ginagawa Yes. ninyo. Alam mo, In the belief na pinirahan ninyo, yung mga out of the goodness of their hearts nag-donate. That's the most Akala damaging. nila good faith kayo. O, tapos, pati yung Menjola, sinalsalan nyo. Correct. Yun yung isang bagay na kahit bayaran mo yung pera, hindi na maibabalik eh. Kahit ano pa. pumunta ako dyan eh. Nag-EDSA ako eh. Kaso walang views eh. Nag-EDSA ako siguro mga 3 beses na hindi magkakaibang araw, magkakaibang oras. Tapos, tanda-tanda ko, medyo nagkagulo pa noon, parang pinapaalis. Hanggang sa maging every Friday na nga lang, kaya tinawag na Friday group eh. Dati kasi pumupunta kami araw-araw. Siguro mga 3-4 na beses lang ako pumunta. May video ako nakapag-live din ako dito noon. Tapos, nagkaroon nata ng problema, parang gano'n, hanggang sa naging every Friday na lang. Kaya nabuo yung term na Friday group. So, parang Friday na lang doon na sa EDSA. So, yun yung sinasabi ni Miss Joey sa ni Atty. Trixie. So, yun, hanggang sa hindi ako makakommit kasi nga ang mga kasama ko laging nandoon doon eh. May mga nag-i-interview pa sila. Hanggang sa nagginito ako, nag-podcast ako, nag-reaction ako. Medyo nag-click naman kahit papano, kaya nag-stay tayo dito. Pero napunta rin ako sa EDSA mga kayon. Nag-ano din ako, nag-interview din, nag-cover din ako diyan. Kasama ko sila Bisdak, sila Melby, sila Ate Melby, sila LB Gatillo. Yung mga nasa EDSA, nakasama ko yan. Yung mga sumisigaw ng mga Duterte. Nakasama ko yan, pero mga ilang beses lang. Hindi ako nagbabad kasi nga, nag-podcast na ako, nag-reaction na ako. Ganun lang. Yan ang mahirap eh, pagka double agent eh. Di ba? Yung sinasabi ni Madam Joey. Ako, hindi niyo ako mapupulaan. Kasi talagang, wala naman kami natatanggap dito. Hindi naman ako nakakatanggap sa mga lokal. Sa taas, hindi naman ako nakakatanggap dito sa mga nasa baba na to. Hindi rin ako nakakatanggap sa Duterte. At alam nyo naman ng Duterte, talagang wala naman nilalabas na pera sa mga vlogger, sa mga etc. So, ito, solid na suporta lang sa lokal kay Yorme Isko Moreno, kay sa Yorme's Choice, pati na rin dito sa Duterte, kay Tatay Digong, kay BP Inday Sara. Ang pinakakita ko dito, yung views. Di ba? Kaya nga ako lagi nakikiusap sa inyo, huwag kayong mag-skip ng ads, paki-like and share yung video natin para may algorithm tayo. Paki-like yung ating subscribe, yung aking 2 channel na extra. Ano lang, solid lang, views lang, solid lang kayo sa akin, manood lang kayo sa akin. Kung may ginagawa kayo, hayaan nyo lang siya mag-play. Okay na ako doon. Ito naman Gcash natin, pang ano lang naman to, pang kape-kape lang naman to. Mahilig kasi ako magkape. Mainit, kahit summer, nagkakape ako. Mainit, malamig, mahilig ako magkape. Yan lang parang pinakakonsuelo ko eh, di ba? Alright, maraming salamat mga kayon. Joe Malone TV, sana nag-enjoy kayo. Meron tayong i-upload bukas at tuloy-tuloy naman ang issue ng bayan nating pag-usapan. God bless po sa inyo lahat mga kayon!